Hi, what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? For today's video, pag-usapan po natin kung ano ba yung STAR method. Actually, na-post ko ito last time doon sa mga do's and don'ts po regarding interview. And meron po ako na isulat doon na STAR method. No? So, pag-usapan natin kung ano ba yung STAR method na hopefully po makatulong sa atin during an interview. So, the STAR method po stands for S is yung situation, T is for the task, A is for the action, and R for the result. So, dun sa part po ng situation, kailangan lang po natin magkwento ng specific na sitwasyon, maaring based po sa experience natin, personal o maaring nakita or na-witness po natin. No, depende po sa kung anong itatanong syempre sa inyo during the interview. So, kailangan may kwento po dito ng briefly, pero malinaw po no, kung kailan siya nangyari, ano ba yung nangyari po. So, kumbaga mag-establish tayo ng scenario or ng situation nga as mentioned kanina. Pangalawa po, meron tayong tinatawag na task. So, bilang resulta po ng sitwasyon na yun, ano ba yung ibinigay sa inyong task, no? Na dapat mong gawin, ano ba yung dapat mong ma-accomplish, ano ba yung objective. No? So, kailangan po mailagay mo rin siya or maikwento mo rin siya in detail, syempre briefly, para naman syempre mas magkaroon ng interest po yung nakikinig. And pangatlo po, yung letter A is yung action. So, binigyan ka ng sitwasyon, binigyan ka ng task, ano po naging action ninyo? Ano yung naging plano bago gawin or mag-take effect po yung action? And how did you perform or how did you do, kumbaga, or ano yung ginawa mong mga hakbang or steps para magawa mo po yung action, syempre, ng tama and hopefully magkaroon ng positive na result. Kasi ang panghuli po natin doon sa STAR method is letter R, which means result po. So, dahil sa ginawa mong pagpaplano, dahil sa ginawa nating action, ano yung naging resulta? Na-achieve ba natin yung goal? Na-achieve ba natin yung objective? Kumbaga, nasunod ba natin yung plano? Ano ba yung mga naging challenges throughout po doon sa process na ginawa natin? So, by doing this STAR method po, nagiging malinaw para sa atin at para doon sa nakikinig sa inyo during the interview kung ano ba yung gusto mo pong ipinpoint. Especially halimbawa kung naging tanong sa'yo is about was there a time na kung saan naipakita mo ang pagiging isang leader or naipakita mo na magaling kang sumunod no, sa rules and regulations or sa process. Kumbaga, syempre, hindi naman lahat po sa atin ay meron na agad na experience. So, maaring ikwento mo po dyan is during the time po na ikaw ay nag-OJT or maybe during your college days po. So, maganda na mailinaw po nating maikwento yan kasi somehow nakakadagdag po yan doon sa kumbaga sa interpretation nag-i-interview sa atin na kung saan meron po tayong kumbaga clear mind, ika nga. No? Dahil naikikwento natin ng maayos yung sitwasyon, naikikwento natin ng maayos yung task, yung action na ginawa natin, and of course, pinaka-bottom line is yung positive and maganda po na result. So, yun lang po mga ka-Brainy. I'm sure naman mga ka-Brainy na marami na pong mga post, no? Mga blog or videos po sa YouTube regarding sa STAR method po. And naisip ko lang siya na i-share sa inyo, baka sakaling makatulong po, especially doon sa mga mag-undergo po this week no ng interview. So yun lang po mga ka-Brainy. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ingat po tayo lagi and good luck po sa mga sasalang sa interview. Kayang-kaya mo yan. God bless us all.